Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Magandang balita po ito para sa mga nagmamahal kay VP Sara at sa mga Duterte. Sabi niya, kahit magsama pa si Tamba at BBM, isinare ni Attorney Guanzon ang survey ng pahayag or Publicos Asia second quarter June 27 to 30, 2025. I think 1,500 respondents. Ang trust rating ng mga top 4 government officials of course nakakatuwa sa mga DDS. Kay Tamba naman at BBM, sabi niya, kahit magsama pa sila, hindi nila kaya yung talunin ang trust rating ni VP Sara. Ito, sinamarize ni BBM, ang trust rating niya is only 19%. Si Martin Romualdez, ang trust rating niya is only 10%. Si VP Sara naman, ang trust rating niya is 33%. Oh. So, i-add mo ang 19 plus 10, di ba? 29 lang. Ala, talong-talo sila ng ating minamahal na VP Sara. Okay, si Senate President Escudero is 19%. Pabayan na natin si Escudero. Dito lang tayo sa magpinsan na nag-aambisyon. Alam mo, nakakapanghinayang yung ang ganda-ganda ng simula ng administrasyong BBM na ito. Yung political capital na nila, yung 31 million, 31.6 ata ang boto ni BBM, 32 million kay VP Sara. Sa history ng election sa ating bansa, ito na yung pinakamalaking political capital, yung lamang ba, yung suporta ng tao, i-harness mo na lang, gagamitin mo yan para suportahan nila ang programa ng gobyerno. Wow! So, ang daming umasa. Ako, asang-asa ako, bayan, babangon muli. Yung June 30 inaugural speech ng Pangulo, ang gandang pakinggan. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sus, ang sarap makinig. Yung pala, hanggang salita lang. So, bakit ganito? Dahil sa sobrang ambisyon sa politika. Dahil gustong magpresidente, sila na lang. After BBM, ang gusto nila, si Pinsan. After Pinsan, si anak. Ganon yung plano Ayaw na nilang pasingitin ang mga Duterte. Ang pagkakaalam ko, sabi ng isang political analyst, si Mr. Ronald Llamas, parang mayroong unwritten agreement o informal agreement na noong 2022, nag-slide down si VP Sara para si BBM muna dahil mas matanda siya. Then after BBM, for continuity purposes ba? Sara naman. O di ba ang gandang plano? Dahil sa sobrang ambisyon, ayaw na nilang bitiwan ang powers. Okay, ito. Nagsimula ang tambaloslos, nagsimula yung awayan, impeachment, nauwi sa pagkidnap kay Tatay Digong, napunta sa ito nang nangyari. Nagkadipo-dipo kung sa Bisaya. Ilang taon na, more than 2 years na nilang sinisira si VP Sara. Ano ngayon? Sige, sirain nyo pa lang sirain. 33%. Compared sa 19, compared sa 10, anong ibig sabihin yan? Matira ang matibay. So, yung 33% ni VP Sara yan, sa Publicos Asia, halos parehas doon sa kanyang rating sa presidential survey ng Tangerine.
35% ang voters preference ni VP Sara compared kay Romualdez na 6% lang. Compared kay Risa na ilan kay Risa Ontiveros, 3% lang. Oh, hinati pa yung boto ng taga Mindanao. Si Senator Bongo, isinama sa survey, meron siyang 11%. Eh, hindi naman kakandidato si Senator Bongo pagka-presidente. Ibig sabihin, yung 11% na pumili kay Senator Bongo, pupunta kay Sara yan. Kaya 46% ang voters preference ng Duterte. Paano nyo ngayon matutumba? Impeachment. Ayun. Sige. Tignan natin kung kaya nyong tanggalin si VP Sara through impeachment. Makinig kayo kay Senator Marcoleta. Sabi niya, lintik lang ang walang ganti. Humanda na kayo, hindi nyo kayang tanggalin si VP Sara sa kanyang pwesto. Yun na nga. Ilang araw na lang. July 28. Start na ng 28th Congress. Huwag na kayong magtaka pag ma-dismiss ka agad yung impeachment case ni VP Sara. Yan ang nakikita ko. So, takbo sila sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema gumagalaw na rin. Nagpapasubmit na ng mga sworn information sa Kamara. Bakit nyo pinatagal yung 3 complaints? Binigyan nyo ba ng kopya ang bawat kopya ng articles of impeachment, bawat kongresista? Nabasa ba ng mga kongresista yung do they have enough time to peruse or study the complaints? Yung mga ganon, nako, patay sila ngayon. So, they cannot put a good man or woman down. Yan po ang ating VP Sara. Itong mga panggigipit na ginagawa nila kay VP Sara, lalong nagninini si VP Sara. Kasi makita mo siya, yung coolness under pressure, stability under pressure, wala na. Chill-chill lang. Kahit itinulong ng kanyang tatay, kaliwat ka na naman kaso, pag umarap siya sa media, nakatawa pa rin. That's character. That's leadership. Kaya I cannot wait for 2028 na babalik ang isang Duterte sa Malacanang.